Good evening, good afternoon, good morning, everyone. Sobra naman yun. May mga pa-confetti pa. Sayang, ano? Talagang hindi naka-capture ng record, no? Talagang gulat na gulat ako. And I'm so happy today dahil ang nag-host si Tita Lina. Isa yun sa mga idol ko sa'yo sana. When I met her, sobrang nabilib ako. Nasabi ko, she was telling me na senior na daw siya, retired na. And talagang pursue daw siya sa'yo sana business. Sabi ko, wow. Diba? Just imagine, no? Hindi lahat ng mga kasing age ni Tita Lina is ganyan ka-energetic at gigising talaga ng 4 a.m. para mag-host. Imagine, di ba? So parang sabi ko, iba. Iba talaga ang commitment level nito ni Tita Lina. And imagine, sabi nga niya sa akin, after niya sa US, pupunta daw siya sa Singapore. O, di ba? Sa February. Ba? Talagang sabi ko, wow, tita, iba talaga nagagawa ng ng Yusana sa iyo, 'di ba? Talagang nagiging jet setter ka na. 'Di ba? Enjoy. Parang lapit-lapit lang, no? And of course, I would like to appreciate and be grateful syempre kay Coach Joanne for inviting me, Coach Lois. Maraming salamat for inviting me here and I see a lot of familiar faces. Grabe, all the way from UK, also one of our top mentors, top leader, Mentor Clarissa Doona. Thank you so much, Mentor, for uh, inspiring my distributor dyan. No? Nag-qualify din siya doon sa award. Na-meet ka niya, tuwang-tuwa po siya sa inyo. Ayan. No, so, kinakwento sa akin ni Jerry. No, thank you so much. And ayan, ang dami nating mga familiar faces dito, no? So si Coach Vicky, ayan, Coach Boo, ayan, no? Talagang grabe. Sobrang happy ako dyan kay Coach Boo kasi isa rin yan sa mga talagang nung nakausap namin, sabi ko, oh, hindi na to pang pang believer, no? Nung nakausap kasi namin to, hindi pa siya bronze director eh. So talagang kinusap niya, pang ano ka na talaga, pang director ka na. O ayan, na-hit naman. Okay? So, I see a lot of faces also. Hello also our Mentor J, Mentor Biray, Mentor Jerry Biray. Hello, hello po. And to everyone na naka-open ng cameras, yan, sila Coach Lee, ayan, sila Coach Paul. Ayan, ito kasama ko lagi to sa, ano to eh, sa 28 day, ay hindi, sa sa Thursday habit namin sa pag-workout, no? Si Coach Robert. Ayan, and napakasipag na si Ses. Ses, sa sobrang sipag din, Ses. Ayan. Hello, hello po sa lahat. Kay Ma'am Jennifer, Ma'am Maribel, Ma'am Ming. Magandang araw po sa inyo lahat. Sana hindi ko po ma-miss out. Okay, ang yung mga names no, sa lahat ng mga nag-open ng camera, you are helping me to make this Zoom meeting alive. No? Kahit naka-virtual lang tayo, parang feeling ko tuloy, no? Hindi ka usap ko mga computer, parang totoong tao talaga. Oh, di ba? Thank you so much. Ayan. Okay. Sige, sabi ko kay Coach Joe, ay talaga, may meeting ako ng 9:20. So sabi ko, okay lang ba start talaga tayo agad? Kasi marami talaga akong gustong i-share sa inyo. Kasi ang sabi sa akin ni Coach Lois is, i-share ko daw is marami daw dito ang kaka-join lang. Okay? Meron ba dito mga like one week pa lang sa isa na like kaka-join mo lang kahapon? Meron ba? Ayan. Can you type one if you just join Usana Business? Meron ba? Hello, Coach Jeff! Grabe ito ang swimmer natin. Ang ating molecular biologist, scientist, ka-level si Dr. Wentz. Yan, no? Coach Jeff. Director. Meron ba kaka-join lang dito 1 week? Okay. Siyempre, pag mga 1 week, mahiyain pa yan, di ba? Okay, so talagang medyo nahihiya pang mag-type. Ayun, si Cleet. Wow. Meron pa tayong din DJ. Okay, so napaka-professional to ng ating microphone. Hello po sa inyo. Sa Philippines ba si Cleet? Good evening sa'yo. Okay. Yes po, Ayan. sa Philippines. Ayan. Oh, ano ang sabi, Cleet? Sa Philippines po. Philippines. Okay, akala ko nasa ibang bansa. Okay, so good evening sa'yo and welcome to Usana. No? Since bago ka lang nag-join sa Usana, pwede bang malaman bakit ka nag-join sa Usana? Na pinakitaan po ko ni Coach Job ng ng opportunity. So So, naghahanap ka ngayon ng opportunity. yes po. O sige, hopefully itong training natin makatulong sa'yo. Okay, para ma-maximize mo yung opportunity na na-start mo this week. Okay ba yun? Ayun. Sabi ni
Coach Larissa. Wow, ang dami kakilala ni Mentor Deus, kahit ibang teams, very impressive. Ako, mentor, ganyan talaga pag nag-iusanan, di ba? Dapat daw, dumikit ng dumikit sa mga payaman. O, di ba? Lahat ng nandito ngayon sa room, kasi lahat ng nandito, mga payaman. Kaya lahat ng mga yan, dinidikitan natin, di ba? So, ang business natin is more of energy and you cannot do the business alone. Kaya dapat talaga, no? Ayan, Clint, yung mga nakikita mo, mga naka-open ng camera yan, mga dikitan mo lahat yan. Okay, kasi yan talaga, every time na makausap, lalo na si Coach Lois, ang energy niya talaga parang sumasabog. Talagang mahahawa ka talaga. Okay, so ito yung negosyo na we need to talagang help each other. No, yan kayo yung nagustuhan ko din sa business natin. Okay. Thank you for answering Clint. No, I hope na marami kang matutunan. Since bago ka doon, I will give an opportunity to ask a question about sa pinasukan ng opportunity. Meron ka bang gustong tanungin? Actually, naburo na ako ni Coach Job sa mga training, recorded videos. Yeah. Then, Oo. medyo marami din kaming presentation sa prospect. So, marami din ako natutunan sa kanya sa mga edification, how to close a deal. Very good, no? So may gusto ka bang ma-question sa mga nangyayari ngayon sa iyo sana? So far po, parang naintindihan ko naman na yung picture, ano ba dapat gagawin. Siguro, ang kailangan ko talaga po is yung ma-master yung skill. Sige. So actually, yung training natin today is not a skill training. It's what you call NDO. So papasadahan lang natin yung few of the skills na kailangan mo talaga gamitin dito sa business. Pero doon sa lahat ng skill na tinuro sa'yo ni Coach Jab, ano dyan yung talagang parang may question ka? Medyo hirap ako mag-close ng deal kasi kahit self-employed ako ngayon, hirap kasi hindi kasi natural sa akin yung ano tawag niyan? Yung bang mag-demand ng payment, for example, may sa service, parang nahihiya ako ba na sukot yan sa Ilonggo, nakalimutan ko sa Tagalog. Kasi parang singil. Nahiya ako magsingil. Kasi Oh, parang hindi siya natural ba for me. Yan pa yung maghingi ka ng magkano bang savings mo, may enough ka ba ng pera, kaya mo bang bayaran gamit ang credit card mo, mga ganon. Parang hindi siya natural sa akin, kaya medyo nahirapan ako sa part na yun. ayun, no? May mga taga Ilonggo ka ng fans ngayon, Clint, no? Ayan, sabi ni Coach Bu, sabi ko na Ilonggo ka eh. Ayan, same here. Okay, sige, gusto kong malaman, meron ba dito sa Zoom ang nahihirapan mag-close ng deal? If yes, type mo mean. Ayan, so kumbaga ikaw ba, yan din struggle mo right now, mag-close ng deal? No? So meron ba dito? Ayan, sabi ni Jennifer, Ma'am Jennifer, yan pinakamahirap na tanongin at first eh, yung cash or credit card. Ayan, tama eh, no? Okay, sige. Meron ba dito or lahat dito sanay na mag-close ng deal? Yan. Actually, pinapakiramdaman ko kayo ngayon, no? Kung gaano ba ibibigay kong training. Hindi ko kasi alam kung ano ba, saan ba tayo ngayon? Nasa basic ba tayo? Nasa advanced? Or nasa intermediate? Ayan. Okay, nahihirapan ba mag-close ng deal yung mga tao dito? Ay, nagnanad si Coach Vicky. Sabi ni Coach Vicky, nakaganon lang, nandito lang siya saan. Nakayup. Okay. Sige, eto. Ang bibigay ko na tip sa mga nahihirapan mag-close ng deal, pakinggan nyo to maigi. You don't close a deal, you open a relationship. Ulitin ko You don't close a deal, you open a relationship. Di ba kapag gusto mo makipagrelasyon sa tao, anong mindset mo? Di ba? Ang mindset mo is for long term na to. For lifetime na to. So, yung ibibigay mong 3,000, kunyari, nagbebenta ka ng essentials, hindi lang to today. Pag nagbigay ka ng 50,000,
hindi lang to today. So, ngayon, talagang mahirap ang mindset maningil kung ang mindset mo, etong ibibigay niyang pera para lang to sa ngayon. Pero pag ang nasa isip mo is kaya ako kinukuha ang pera mo kasi syempre magsasama tayo ng matagal, 'di ba? So, kaya ganyan kalaki yung binabayaran mo, 50,000. Imagine, magiging parte ka na ng buhay ko for lifetime. Wala ka man lang ibabayad. Papasok ka sa buhay ko, wala ka man lang binayad, oh, 'di ba? So, yung binibili niya dito sa'yo sana, 'di ba, hindi yung na-close mo yung deal, nagiging parte ka na ng buhay niya, 'di ba? Panghabang buhay 'to, so bakit ako matatakot, 'di ba, na kuhanin siya ng cash o ng credit card. Just imagine, 'di ba, una sa lahat hindi ko naman na magagamit yung perang binigay niya, 'di ba? Ang makukuha niya is sarili niyang mga produkto na puwede niyang ibenta, puwede niyang gamitin. But at the end of the day, 'di ba, sabi nga nila, before people buy your products, they buy you. Ikaw yung unang binibili dito. So, ang tanong, worth it ka ba ng 50,000 pesos net? Baka kaya mo nafe-feel na ayoko 'to singilan ng 50,000 kasi parang hindi ko worth 50,000 yan. Pero if you feel that you are more than 50,000, 'di ba? Kasi imagine mo bakit may mga speaker 'pag nagsasalita, magkano binayad ng mga audience? Mahigit 50,000 pesos yun. Pero they're willing to pay. 'Di ba? So, ngayon kung sa tingin mo yung ibibigay mong value dun sa taong yon is more than 50,000, then hindi ka manghihinayang na kunin yung pera niya. Kasi alam mo na higit pa sa 50,000 yung makukuha niya. Tama, mali? And that's normal kasi bago ka, no? So, hindi mo pa talaga sobrang nakikita yung value ng ipinapakita mo. Pero ito na lang yan. We are now right here sa room. Ilang tao yung nandito ngayon sa room? Lahat ng tao na dito sa room na 'to, nagbigay lahat yan ng more than 50,000 pesos. Kasi ano pa yan, di ba? Hindi lang nag-start yan ng ngayon lang. Di ba? Matagal na sila nag-uyusan. Di ba? So, bakit sila nag-stay? Di ba? It's because sobrang worth it itong napasok opportunity. Di ba? So, ako nga, ito lang, okay lang ba mag-share lang ng konti, no? Yung iba, ang tingin nila kapag narinig nila ang Yusana, Yusana, alam ko na yan. So parang nahihiya na silang i-convince daw na mag-join. Kasi parang yung prospect daw nila, matagal na nila daw alam yung Yusana. Ako naman, ang mindset ko, mas gusto ko na yung prospect ko, alam niya na yung Yusana matagal na. Why? Simple lang. Kasi kung ang produkto maganda, magtatagal. Hindi ba siya dapat mas matuwa nga siya na kung 5 years ago or 10 years ago narinig niya si Yusana at ngayon narinig na ulit yung Yusana, isa lang ibig sabihin nun, maganda pala talaga yung Yusana. Kasi kung ang Yusana pangit, dapat 2 years lang, 3 years na nagsarado na. So dapat nga mas worth na magbigay siya ng 50,000. Diba? Kasi itong papasukin niyang negosyo, hindi ito trial and error. Ang dami ng sumubok, ang dami naging resulta, kokopyahin mo na lang sa halagang 50,000 pesos. Napakamura. No? So, ang dami nga dyan, mga nilalabas nating pera, more than 50. Magkano na ba ang iPhone ngayon? Tama? O ito na lang, tanungin na lang natin si Tita Lina. Pumunta siya ng US ngayon. Magkano, Tita Lina, ang round trip airfare mula Pilipinas sa puntang US at pabalik sa Pilipinas? $2,000. Grabe! That's 100,000 pesos. Oh. Babalik pa si 100,000 pesos, Tita Lina, o hindi na? Hindi na. Pero okay lang, kasama naman niya ang kanyang family. Pero imagine, kung yung sana mo, doon may lalagay 50,000 mo, ilang beses pwedeng bumalik yung 50,000. So if ikaw, naniniwala ka dun sa mangyayari, dun sa tao yun, then it's always a worth, no? Yung pag-request mo sa kanya, magbigay ka na ng 50,000. Kasi ang pinapakita mo is hindi yung sana lang. Ang pinapakita mo is yung future na pwede mangyari sa kanya dito sa iyo. Okay? Nakatulong ba yun, Clint? Yes po, mentor. Okay, I hope it helps. Kasi sa totoo lang, even kami na Emerald Director,
No, we still encounter yung kailangan namin mag-close ng deal. And hindi naman nagbago. Kanina lang may na-close kami na deal. 'Di ba? So, actually, ang na-close naman namin na deal, first time na lang narinig yung Yusana. So, talagang syempre challenging pa. I-explain mo talaga lahat. Kaya nga ako excited ako pag alam na yung Yusana, mas konti na lang yung kailangan ko i-discuss eh. Mas kailangan ko na lang i-prove, 'di ba, na kapag hindi ka pa nag-join ulit, after 1 year or after 2 years, mai-invite ka ulit. So mag-join ka na ngayon, kundi mai-invite ka na naman next year. No? Sasabihin mo lang, yung sana ba yan? Di ba? So, very important talaga na ang pag-close ng deal, actually dapat ang kino-close mo claim, hindi yung prospect mo. Ang kino-close mo dapat yung sarili mo. Kasi pag tayo, mga associate, pag tayo, close yung deal sa atin, ramdam niya ng mga kausap natin. Pero pag ikaw may mga doubts ka pa sa sarili mo, may doubts ka pa sa iyo sana sa pinasukan ng opportunity, nararamdaman niya ng kausap. And siguro final word for me for closing the deal is ito na lang. Kung yung mga scammer nga, ang lalakas ng loob. Tama eh. Kung yung mga scammer nga, kung makapaningil ng 100,000, makapaningil ng 500,000, ganun na lang yung confidence nila. Tayo pa ba na hindi tayo scammer? Bakit tayo para yung nahihiya? Eh, hindi naman scam yung pinapakita natin. Hindi ba dapat ang mas mahiya yung mga scam? Tama mali. Di ba? So, kung yung mga yan, eto na lang yun. Ako nga eh, every time na may kausap ako, lalo na pagka-close ko, friend, hindi ka man magbigay sa akin ng 50,000, tatandaan mo, ilalabas mo din dyan. Ngayon lang, huwag kang iiyak pag nailabas mo yan sa scam. Ako totoo talaga yun. Kasi ang daming tao dyan. I'm sure magkakapera ka din soon. Hindi man ngayon, kung sakal na-presenta siya walang pera, hindi man soon, pero darating yung time pa nagkapera ka at nakalimutan mo ako at naibigay mo yan sa iba, huwag kang iiyak sa akin. Pag nalaman mo na yung nilabasan mo ng 50,000, scam pala. Kasi ako sure ako, pag sa Yusanam nilagay 50,000 mo, ito, hindi to scam. Tama mali. O, kailangan may confidence din. Kailangan doon yung gigil din na parang, syempre maglalabas siya ng pera, clean. Ikaw ba naman maglalabas ka ng pera? Ikaw na lang, di ba? Ano yun, ganun-ganun lang. 50,000. Mabuti siguro kung tinatapon niya lang yung 50,000, madali lang siguro sa kanya mag-decide ng maglabas ng 50,000. Pero pag yung tao, syempre, pinaghirapan niya mabuti tong 50,000 or baka uutangin niya pa tong 50,000, hindi ba dapat ikaw, di ba, nasa utak mo din yung, grabe, ito pinaghirapan niya to. So dapat, yung presentation ko, yung pagkausap ko sa kanya, pang 50,000. Tama rin. Baka kasi hindi ka mukhang pang 50,000. Okay ba? So, pero tatandaan mo, magkano ba ang ano? Sino nanood ng Bini? Bini concert. Okay, may mga nanood ba ng concert dito? Di ba? Magkano concert? Yun nga, 25,000, 30,000, isang gabi lang. Hindi nang hihinayang. Ngayon, 50,000, kasama mo ko buong-buo, ayaw mo ibigay. Hindi ko naman makukuha yung 50,000 mo. Di ba? Grabe ka naman sa akin, friend. O, di ba? Ganyan, di ba? At sakit naman, friend. Sa Bini, willing ka mag-ano, invest sa akin, wala man ng ka-50,000. Ano ba ako? Tama eh. So, minsan, syempre, kailangan, ano din, kailangan may ano ka ba, di ba? I-logic mo din siya na parang, I'm sure hindi ito yung first time na naglalabas ka ng 50,000. And I'm sure marami ka rin 50,000 na pinaglagpas mo sa palad mo na wala na. I-divide mo nga eh, 50,000 divided by 365 days, lumalabas lang na it's only 144 pesos sa isang araw. Ikaw, friend, nakagastos ka naman ng 144 pesos sa isang araw or more? Ang tanong, may pumasok na ba na dollars o wala? Sa'yo sana meron. Ay? Di ba? So, minsan kailangan i-explain mo din. Okay? Kasi baka akala niya 50,000, Diyos ko, friend. Yung 50,000 mo, ay, sinasabi ko sa'yo, lagay mo lang sa bako, huwag natin galawin. Hindi rin naman lalaki. At least sa'yo sana may chance. At least dito may chance. Tayo nga eh. Kahit naman hindi naman tayo mahal, nilalaban natin. Ouch! Tayo nga, kahit nga lulukuhin tayo, nilaban mo pa din, di ba? Dito pa kaya na may dollars na katapat, ayaw mo pa? Wala po tayo pinatatamaan.
Di ba? So, guys, ano ba ang 50,000 ngayon? Napakaliit na barya na lang po ng 50,000. Trust me. Sobrang liit niya. Di ba? I'm sure a lot of people right now spending that much. Pero ano ba yung nakukuha nila doon sa 50,000? Very minimal. I'm pretty sure yung 50,000 na to, this is 30 years worth of research. My God, magkano ang research? This is a 30-year worth of research. 50,000 lang. Dapat nga ganun ang feeling niya. This is just 50,000. Napakaliit lang. Diba? Sa change na buhay mo. Diba? Okay na nga may angas. Okay. Di pwedeng, di ba, yung nagre-request ka pero ang pag presenta mo is para kang pang 1,000 pesos lang. Dapat ang aura mo pang 50,000. No, sasabihin ni Coach Jab, pay in na daw. Okay, yan, no? So, nakatulong ba? Nakatulong ba sa mga tao dito? Naka-help? Palagay nyo, may mga na-add ba na pwedeng gamitin, okay, sa pag nagkuklusan din? Kasi minsan akala natin, dahil matagal na tayo sa USANA, parang akala natin, yung business natin, laos na. No, trust me. Ito pa din yung pinakamagandang business ngayon hanggang sa mga susunod na taon. Hindi siya talaga matatalo. My God, imagine mo, ang daming naglalabasan naman ng panibagong business. Yan nga eh. Magtayo ka nga lang ng restaurant o ano yung pintura. Bakit? Magkano magpapintura ng restaurant? Pag ayaw mo na, paano mo kukutkutin lahat ng mga pintura na yan? Paano mo babalik yung pera mo? Wala na. Diba? Ito, lahat ng 50,000 nilabas mo, laklakin mo, healthy ka. Wala kang sakit. Hindi ba mas okay yun? Diba? So, you really need to convince yourself. So, ikaw din, yung unang i-close mo din yung sarili mo bago ka mag-close ng iba. Baka kasi ikaw, di ba, hindi ka talaga 100% belief pa sa ginagawa mo. Kaya nahihirapan ka din. Di ba, nasabihin sa kanya na totoo maganda talaga. Wala nang promise. Maganda talaga to. Kahit walang promise. Maganda talaga to. Ganun lang siya. Di ba? Okay, so, nakatulong ba? Ayun, sabi ni Coach Lee, very helpful. Dami ko na agad na note. Ayun ang gusto ko. No? So, ganda learn something new. Ayan, totoo to, 140 pesos a day versus 30 years of worth the research. Diba? Sobrang, ayun ako, mas mahal pa yung kape. Ito nga, binili kong kape, magkano to? Ano bang value nito? Diba? Ano bang sakit ang makukuha ko dito? Diba? Versus ko sa essentials ko siya ilalagay. Diba? Okay, so yung business ng sa akin. Diba? Confidence is coming from the future. Yes, tama yan, sabi ni Paul. Confidence, kasi never kang mananalo pag pag-uusapan nyo ang present. Pag nagko-close ka ng deal, you always talk about the future. Kunyari, sabihin niya, kasi wala akong pera. Wala kang pera ngayon. Pero kung wala kang gagawing bago, gusto mo ba hanggang next year wala ka pa rin pera? So kung ilalagyan mo ngayon yung pera, mangungutang ka at magkakapera ka sa iyo sana po. Okay lang ba yun? Darating yung time, katulad ka din ni Mentor Clarissa, di ba? Very established, di ba? So talagang kahit hindi ka na mag-usana, yung pera papasok na papasok. That's leverage. Baka kaya wala kang pera kasi yung ginagawa mong opportunity, yun yung result. Imagine mo na lang ako nga, pag kunyari matagal na sila nagtatrabaho, 5 years or 10 years of working, hindi ka ba nagtataka bakit after 10 years of working, wala ka pa ding pera? Baka yung opportunity na ginagawa mo, kulang talaga. Try mo naman to. There's no harm in trying. At least ito, pag sinubukan mo, tapos tulungan pa kita. Paano kung mas malaki ba yung pwede mo kita? So that's future. Kasi wala akong time. Wala kang time ngayon. Pero gusto mo ba in the next 5 to 10 years, wala ka pa rin time? Bakit? Ngayon, supervisor ka, wala ka na time. Pag na-promote ka na manager, pag na-promote ka na vice president, palagay mo magkaka-time ka na, mas lalo kang mawawalan ng time. And in fact, every one of us, we only have 24 hours. Wala naman sa ating nakakalamang ng 24 hours. Pero just imagine, paano kunyari ikaw wala kang time, pero ang na-invite mo, 10 lahat sila may time. Maglaan lang sila ng tagpa 5 hours, that's 50 hours a day to your business, to your life. That's leverage. So gusto mo magkaroon ng maraming time in the future, subukan mo itong opportunity. And finally, fear and doubt. Di ba? Yung ano ka daw, parang takot kasi ako ngayon. Wala akong, pag-iisipan ko pa ngayon. Okay, takot ka ngayon. Pero alam mo, takot, nawawala din yan.
Pag isang bagay paulit-ulit mong ginagawa, nawawala ang takot. Di ba? Sino dito may mga jowa? Di ba? So, di ba dati pag magkikiss kayo ng jowa mo, di mo alam paano ba pwesto. Baka masanggi yung ilong. O ngayon, kahit nakapikit, shoot. Talaga, nagkabit talaga. Di ba? Okay, so, practice makes, di ba? Perfect. Okay, so, I hope that helped you, Clint. Nakatulong ba? Dito sa mga tao, I hope nakatulong din yung mga shinare natin. May mga gusto ko ba i-follow up, Clint? Wala naman po. Okay, wala naman. So, solve naman. Okay naman, marami kang natutunan. Yes po, yes po. Okay, goods ka na. So, kung pag-attend mo training, feeling mo sulit na yung pagpunta mo dito ngayon. Yes po. Ayun. Okay, and that ends our training. Maraming salamat po. Thank you so much for inviting me. I'm so happy I was able to add value to every one of you guys. Nagulat yung iba. Tapos na pala. Joke lang po. Ayan, sige, start na po tayo para marami tayo mapag-usapan. Yung iba natakot talaga. Totoo ba? Tapos na daw? Okay, and then start pa lang, start pa lang. Sige, start na tayo para talagang masulit natin itong ating training for today. Ay, sige. So, teka lang. I-ano tayo, share tayo na screen. Right. Ay, ayan. Okay. Nag-appear ba ang screen natin? Okay. So, sabi nga dito, 10 years from now, you will definitely arrive. The question is, where? Ako, when I started Lusana opportunity, I felt na this is the best decision ever na ginawa ko talaga ng buhay ko. I mean, lagi naman kasi tayo nangangarap. Like, parang pangarap natin magkaroon ng magandang bahay, magandang kotse, magandang magkakaroon ng mga travels, di ba? So, it all starts with planning, di ba? So, kumbaga, I never thought na yung mga sinasabi lang ng mga mentors before na, basta mangarap ka lang, darating ka din dyan. Di ba? Magkakato. So, ibig sabihin, lahat na nag-join dito, okay, basta gagawin lang nila pala talaga lahat ng mga sinabi ng mga mentors sila, darating din sila sa point na. Ngayon, ikaw din, di ba? So, kung nasaan ka naman ngayon, I'm sure 10 years from now, may pupuntahan ka. Ang tanong, sino yung sinusundan mo? Kanino ka nakikinig right now? So, ganun ka-importante pala, okay, yung saan ka papunta. So, tanungin mo ngayon sa sarili mo, saan ba ako papunta ngayon? Papunta ka ba sa pangarap mo? Or you're just stuck there, waiting for something? So, I hope itong training na to will help you go, no, to a place na matatransform. Kasi tonight, I'll be sharing to you some of my physical, mental, and financial transformation. Ako, if I will summarize my Usana journey, it will be always a transformation. Transformation of someone na never ko na akala ko magiging ako. Diba? So, sobrang nakatulong talaga yung Usana sa buhay ko. Kasi ako, before, ilangan ako, mindset ako na magulang ko na, anak, mag-aral kang mabuti para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Kaya naman, talagang sobrang nag-aral mabuti. Diba? So, I graduated sa Parañaque Science High School, nag-PEP squad, naging college president, naging layout editor ng school publication. Hindi ako yung pinakamataas na pwedeng makuha sa Adams, so yung tatawag na Campus Leadership Award. Eventually, no, hindi natin napabayaan yung pag-aaral. I graduated cum laude. Batch 2011, ang pinakamataas was 84. I got 82.60%. So kumbaga ready talaga tayo magtrabaho or maging nurse that time. Kaya lang, I'm sure, alam niyo nila Mentor Gladisa, o diba, mga nurses na dito sa room, diba? Ayan, si Jennifer pala, Pep Squad din, no? So, yes, ang Adamson po ay naging second place sa recent na cheer. Diba? Nanalo na naman ng NU. Maganda naman talaga yung performance ng NU. Ayan, UST pala si Coach Jennifer. Ayan, no? So, alam mo yun, so, nagtrabaho na dahil nga medyo minimal lang sahod ng nurse sa Philippines. Nag-try ako ng ibang opportunity, napasok tayo sa call center. Sabi nga nila, call center. So, sa 3 years ko pagtatrabaho, ang naipon ko lang ay stress. So, sa isip-isip ko, kung wala akong babaguhin, uulitin ko lang nangyari 3 years ago. So,
Sabi nung isa sa mga nag-talk sa akin sa Yusana, the best way to see my future in the corporate world is to check the life of. So, hindi ko makakalimutan yun. Kasi nung kinakausap ako nung nag-explain sa akin ng Yusana, oo nga, no, yung life ba ng boss ko ngayon yung gusto kong maging life? Sabi ko, ayoko. Kasi yung boss ko, parang wala pa ako sa work, andyan na siya. Alis na ako sa trabaho, andyan na siya. Sabi ko, boss, umuwi ka pa ba ng bahay? Di ba? Tapos parang lagi siyang busy. Parang hindi na siya nakakain, ganyan. Sabi ko, ayoko ng ganyan life. Tapos parang pag tinatanong ko, di ba, syempre dahil nga, di ba, may mindset tayo na sa Pilipinas, pautang. So, minsan nangungutang sa boss mo, pwede pa mangutang. Wala din daw siyang pera. No? So, isip ko, hindi naman ganun kaganda talaga. Okay. Yung buhay ng pagiging boss. So, at that time, nung na-offer talaga ako ng Yusana, I really started Yusana part-time. So, part-time lang. Kasi sabi naman nung nag-invite sa akin, okay lang kahit hindi mo gawin siya full-time. Part-time lang. So, ako naman, naniwala, di ba? Ako dati, hirap na hirap ako mag-part-time sa Yusana. Kasi ang work ko is sa Quezon City. Just imagine, Quezon City. Okay, and then going to Makati Enterprise, ganyan po ka-traffic. And I'm sure sa mga ngayon na lumuluwas na rin, alam niyo yung traffic. Diba? So, dati walang option na Zoom. Ang option lang dati is to, alam mo yun, talagang to, work, ano ka lang, biyahe-biyahe, MRT or magbiyahe ka na sa baba. So, ang hirap, diba? Pero, kinaya natin. Diba? Bakit kinaya? Kasi nga, sabi nila, mahirap magpayaman, pero mas mahirap maging mahirap. Hindi ako maarte at wala rin akong karapatan mag-inarte. Diba? Kasi magkano lang naman ang sahod ko. Diba? Tapos magiging choosy pa ba ako? Diba? Ito sabi, pag ginawa ko daw yung isa, pwede daw kumita ng million. So kahit mahirap, go. Diba? Parang kahit sabi, punta daw sa ganito, punta. Diba? Sabi, may training sa ganyan, mag-attend. Walang question. Gusto ko yung maman eh. Diba? Ano bang mas hirap sa isang buhay ng mahirap? Sabi ko, kahit naman hindi ako maging successful dito sa Utah, sabi ko, alam ko na yung buhay ng mahirap eh. What's new? Paano ko maging successful ako dito? Yun ang hindi ko alam. So yun yung inaabangan ko. Kaya talaga kahit nahihirapan ako, go. Di ba? Kasi, di ba, parang sabi ko, bakit ko i-compare na, kasi may ganito, ganyan, may gagawin daw ganito sa iyo sana. Di ba? So hindi ako maangal. No excuses talaga. Di ba? Kaya lang, ang pinagtataka ko talaga, nung nag-start na talaga ako na lumaki yung grupo, nagkaroon ng mga downlines, bakit may mga nagkukwit? Yan ang hindi ko maintindihan dati. Sabi ko, parang nakapagtaka naman ko. Sabi nila, maganda daw yung design. Bakit nagkukwit sila? Alam ko ba maganda? Diba? So, dumating ako sa point na doon ako na-discourage. No? So, bakit ako kaya kong tiisin yung mga hirap na sa iyo sana? Bakit yung mga ini-invite ko dito, ang bilis silang ma-demotivate? Bakit gano'n? Parang napapaisip talaga ako, di ba? So, dumating sa point na ayoko na rin. Ay, naku, nahawa na. Nahawa na rin ako sa mga excuses nila. Ako na rin, naging kasama na nila doon sa mga excuses nila. Kaya lang, hindi ko makalimutan itong message na to noong 2016. 2017, may nag-message sa akin. Sabi niya, ito yung teacher ko dati na binibentahan ko ng Yusana. And then sabi niya lang sa akin, ayaw daw niya bumili kasi nga daw healthy naman siya. Pero ito yung sabi niya, hello, musta na? Dito ako choking kabiasnan. May nag-invite ko sana, pinsan ko. Mga 2 months na ako umiinom nito. Sabi ko, bad trip. Nag-message para sabihin, bumili na siya sa iba. Pero syempre, dahil mabait tayo. Diba? Sinabi ko lang. Kaya sabi na, ang sakit. Diba? Sakit talaga. Okay, pero ganun talaga. Right? So, natuwa siguro siya para i-message na. Diba? Na bumili na siya. Diba? So, sabi ko lang, ma'am, iba ang to. Ikaw ang nagtanim. Iba ang, ganun talaga. So, madaling sabi, okay. Pero dito ko nagulat. Sabi niya, hello, ma'am. Kamusta na po pakiramdam niyo po, ma'am? And then sabi niya, okay naman. Medyo malakas na after ko ma-stroke. Alam mo, nagsisi nga ako, dapat noon pa pala ako nag-take ng Yusana, di sana, di ako nas. I was really surprised when I saw this message. Kasi parang sabi ko, nung time na na-meet ko talaga siya, she doesn't look like having a stroke. Kasi sobrang okay naman siya eh. Diba? And then, this hit me hard. Parang sabi ko, wait lang. Parang,
what if, wag na natin isipin yung pera-pera sa'yo. Yun yung nasa isip ko that time. I really pursue sana kasi parang gusto ko maging health advocate. I wanted to share this beautiful product talaga. This amazing product that could change people's lives. Diba? So talaga at that time, yun talaga yung priority ko. No? Kasi ako, person, nakita ko na si Dr. Myron Wentz. Na-meet ko na siya sa US, ilang beses na. He is 83 years old. Imagine, 83 years old. So kung titingnan mo right now, nakita ko na rin yung planta, kung saan ginagawa yung business na sana. Diba? And ayan, nag-start ko kasi yung mother ko, mataas yung cholesterol. And alam mo yun, April 7, 2015, no, tinry namin check talaga kung totoo yung recommendation ni Dr. Ray Strat. Ay, wow. In just 1 month, from April to May, nag-normal yung cholesterol ng mother ko. So, dyan talaga kami todong naniwala na sabi ko, wow, this is really a true product. Hindi siya eme-eme lang. Hindi siya para may bumili lang yung mga tao. Talaga, nung ginamit talaga namin, hindi mo kasi pwedeng lokohin ang laboratory test. Kung ano talaga yung blood chem mo, yan talaga siya. Diba? So, alam mo yun, 2 years later after yung laboratory test, ito yung nag-itsura ng mother. Ang dami nagsabi na parang hindi siya maganda, parang mas bumata pa nga. Kaya talagang sabi ko, tinuloy-tuloy talaga na. Diba? And kaya naman ako personally, ayan, no? Dati si mama lang yung maraming iniinom, pati tuloy ako. Marami na rin ako iniinom na products sa kiyosan. No? So, Salsensya, si Epacil, Proflavinol, Roquinol, Biomega, lahat nata. Diba? So, talagang tinitake natin talaga yan. Yan ang ganda ng laboratory test natin. Diba? So, yung laboratory test natin, normal siya, pero ang mas na-excite ako ito, yung metabolic age. Grabe, baliw na baliw ako dito. Kasi right now, I turned 34, pero ang lumalabas na sa metabolic age ko, yung age ng internal organs ko, is 17 years old. And I've been taking USANA for almost 12 years na. So sabi ko, wow, yan pala yung result ng ilang years na pagtitake ng antioxidants. And sabi ko, totoo pala yung sinasabi na yun ni Dr. Rob Silat about yung mga telomere. Diba? Kaya marami din nag-aakala pa pagkausap nila ako, nasa 20s pa ako, mga ganyan. So sabi ko, okay, diba? Sulit na. Diba? Sobrang sulit na ng product sa akin. Now, ito ngayon yung tanong ng marami. Baka naman pag nag-take ako ng Yosana, masira yung ano ko dyan, yung liver, yung kidneys. Syempre, napraning din ng lola mo. Sabi ko, baka 12 years na ba? 12 years na kami umiinom nito, baka sirang-sira na yung liver and kidney ko. Alam mo lumabas, nung nagpa-ultrasound ako ng liver ko at ng kidney ko, they are all normal. So I can assure you 100% na when you take Yosana, wala talaga siyang damage sa liver and kidney. Yung mga vitamins, yung mga herbal na sinasabi nila na sira ng herb, ng liver and kidney, hindi yun Yosana. Siguro sila, pero pag sinabi mong Yosana, yung sa atin, safe. Yung sa atin, mataas yung bioavailability. Hindi katulad ng iba. O, di ba? So, now, pagdating sa negosyo, ang dami ko kasi nabenta ng Yosana. So, parang, sabi ko, bakit kaya hindi ko gawin yung business ulit? Diba? Naalala ko na kung bakit pala parang tumigil din ako mag-business ng Yosana. Kasi meron akong tita, sabi niya, oy, Deus, kung ano nire-recommend mo siya sa tito mo, ha? Pag yan tito mo na-deads, ikaw ang lalagot dyan. So, syempre takot ka, di ba? Oo nga naman, baka ma-deads yung tito mo. Dahil binibigay mo sana, ito pa yung nag-udyok lalo, di ba? Pero alam mo, nung namatay yung tito ko, nung hindi ko siya nabigyan ng cell essentials, kahit anong product niya sana, doon ko na-realize, eto, wala pa akong nakitang namatay dahil sa pag-take ng Yosana. Pero sa stress sa work, madami na. Sige nga, meron ka bang nakitang balita or narinig na balita ang sabi, Pinoy nag-take ng Yosana, patay! Wala naman, di ba? Wala ka naman narinig na ganyang balita. And we've been here for 30 years. Lahat naman, buhay naman lahat ng gumagamit. Tama? So it makes sense na bakit ka matatakot mag-promote ng produkto na hindi naman nakakamatay. Actually, humahaba pa yung mga buhay ng mga tao.
So, baka kaya ka nahihirapan ngayon kasi baka kulang ka talaga sa training. Eh, yung mga yan, sa training mo naman lahat maririnig yan. Eh. Di ba? Eh, what if di ka nag-attend ng training today, di mo narinig yung mga sinabi ko. Buti na lang nag-attend ka. Ganun ka-powerful yung nag-attend talaga ng training. Kasi your Usana success is determined by your mindset. Parang building. Kung gaano kalalim, 'di ba? Yung foundation, ganun din siya kataas. Kaya pag nakita mo yung building mataas, malalim ang hukay mo. Ikaw, kaya ka nahihirapan kasi malaking result yung pwedeng mo makuha dito sa Usana. So, right now, binibuild yung foundation. Kasi alam mo, ang foundation, pag hindi maayos, ang building, guguho. Parang ikaw, kung hindi maganda yung foundation mo right now, pag ikaw umakyat sa'yo sana, babagsak. So kaya pala, ngayon pala, kung hindi ka pa diamond, hindi ka pa gold, hindi ka pa ruby, hindi ka pa emerald, hindi ka pa diamond, binibuild kasi yung foundation mo. And huwag ka mainip. Kasi di ba, ang sabi nga dito, sumama ka lang na sumama. Sino dito nagpunta ng Cebu type Cebu? O, di ba? Meron ba ditong nag-attend ng New Star sa Cebu? Ayan dami natin, di ba? Grabe talaga si Tita Lynn. Nagpunta ka pa pala ng Cebu, hindi tayo nagkita. Tapos ngayon, nasa US ka na. Nagkita pala tayo, nagkita pala tayo. Ayun. Nagkita. Sorry na, di ba? Ang natin, kasi ang dami nangyari nung araw na yun eh. Pero grabe talaga si Tita Lina. Mula sa Cebu, nagpunta na ngayon ng US, di ba? Akala mo parang ginawa niya lang kapitbahay ang US. Ayan, ang dami natin nag-Cebu. Di ba? Imagine mo, nung nagpunta ka ng Cebu, doon mo na-realize dahil pala nag-iusana sa buong Pilipinas. Hindi lang pala ikaw ang nag-iusana, hindi lang pala yung mga nandito sa Zoom na nag-iusana. Di ba? Uy, si Tita Maria, no, nag-attend siya nung sa naiyak ko nun eh, kasi family kasi. Pag family talaga ako, hindi ko talaga mapigilan yan. Ha? Napakasipag din ito ni Tita Maria. Grabe, wala rin akong masabi sa'yo. Okay, so maganda nga ang sana. Diba? Meron din tayong Korea. O, sino dito magsa-Singapore sa February? Type mo, me. Diba? Singapore, me. Ayan, ang dami natin magpupunta na Singapore sa February. Kasi kailangan natin yan, yung mga ganitong trainings, dyan ka talaga mabibuild ang foundation. So make sure nandiyan ka. Huwag kang papayag na, si Clint Clint, pag hindi kita nakita sa Singapore talaga, hahanapin kita kay Jab. Sabi-sabi ko dyan ng me, ha? Binasa ko lahat ng mga nag-me, Ayan, si Johanna, Sure naman yan, pupunta rin yan, di ba? So, dapat talaga totoo yung mga nagme-message ng me na yan, ha? Kikitain ko kayo sa Singapore, di ba? Kikita-kita tayo lahat dyan. No? So, ito naman na nag-US ako sa Global Convention. So, ang saya lang kasi I was able to see lahat ng international markets, di ba? Nasarap lang kasi I was able to represent our country, Philippines, among China, Thailand, and marami pang iba. And guess what? Ang sarap lang kasi pangarap ko talaga makapunta ng US. Tinupad ng USANA. Di ba? Sarap, no? Tinupad ng USANA yung pangarap ko. Nakapunta ng US. So, sa Philippines, ang dami nang ini-invite lagi. Di ba? Sila Chinkitan, sila Francisco, sila Pengjun. And ang sinasabi ko lang lagi, if our products underwent series of extensive research and development, so should we. Ikaw din. Kasi you're offering the best quality product. Dapat ikaw rin yung best quality associate ng Usana. Di ba? Para match. Pangit naman, ang ganda-ganda ng product. Ikaw, di ba? Hindi ka makasabay. So, paano ka makakasabay sa ganda ng quality ng product? So, dapat mag-training ka na mag-training talaga. Tama ba? Okay, you need to attend a lot of trainings. And ako, I understand, no? A day in the life of distributor, madalas excited tayo sa umpisa. Agree? Yun, ito. Diba? Andyan tayo, excited eh. Diba? Pero ano nangyayari? Pag nag-start na mag-invite, ang hirap pala. Dinry mo mag-invite, ang hirap pala. Diba? So, anong gagawin mo? Diba? Attend ka ng training. Nag-attend ka ng training today. In-apply mo yung mga tinuro ko sa'yo dito sa training na to. Nagkaroon ka ng pay-in. Wow! Ano sabi mo? It's working! No? So, grabe, no? Sino ba nakakaalala dito ng first pay-in niya? Di ba? Grabe, parang ka talagang parang cloud9.
Ang saya-saya. Ang happy-happy. Di ba? Nangiiyak na ako sa tuwa. Talaga saya-saya mo. Woo! Di ba? Tapos, all of a sudden, invite ka naman. Nataka ka na after ng first pay mo, parang wala nang sumunod. Sabi mo, naka-40 invite na ako, ba't wala ka pa din? Sabi mo, I messed up. So, paiyak-iyak ka na. Mentor, ang hirap naman. Ano sabi sa'yo? Ay, may papakausap kami sa'yo. Tawa ka. Ikaw naman, kasi talaga sino yung papakausap ko sa akin? Di ba? Pinakausap sa'yo si Mentor Jerry. Di ba? Pinakausap sa'yo sila Coach Joe. Coach Lois. Di ba? So, sobrang na-excite ka talaga. Parang narinig mo yung mga sinabi niya, parang, ito na, this is it, pansit. Na-push ka talaga. Kasi one-on-one ka eh. One-on-one ka talaga nagkaroon ng one-on-one mentor session eh. Ano nangyari? Na-hit mo yung, di ba? Na-hit mo yung alin, okay? Na-hit mo yung PPPS. Give up the good for the great. O di ba may mga paiyak-iyak ka pa? Oh, mentor, thank you so much. Hindi mo ako binabayaran. Di ba nung nag-talk ka, no? Dami-dami nakikinig, no? Let's all congratulate our newest PPPS. Oh, mentor. Pinakaaway na ako ng magulang ko. Pinakaaway na ako ng asawa ko. Pero mentor, dahil hindi ka bumitaw. Eto na ako ngayon. Grabe no, PBS pa lang, no? Talagang grabe yung luha mo, no? Kala mo talaga, wow. Yan na, di ba? Tapos tugatog ka na talaga ng tagumpay. PPPS, ito na talaga yun. Parang ito na. Parang ayun na, di ba? Iyak-iyak ka pa talaga. Di ba? Tapos, masaya ka naman, rate mo yung EBS mo. Tapos after few days, may nag-message sa'yo. Okay, anong message yung na-receive mo sa email? Sabi, your auto order is about to process. Ang dami ko pang products. Yung Christmas tree namin, mentor, hindi na Christmas tree. Yung sana products na. Di ba? Ay, grabe talaga. Ay, mentor, ayoko na talaga. Hirap na ako. Baon na ako sa utang. Wow! Baon na sa utang. 10,000 baon na sa utang. 20,000 baon na daw sa utang. Grabe. Hirap na daw talaga siya. Pinakausap kay Mentor Clarissa. Naku, wala. Sabi, may papakausap ko sa iyo, friend. O, diba? Pinakausap kay Mentor Clarissa. Talaga na-inspire. Talaga nagningning, nagdollars ang mga nagdollars talaga ang mga paningin. 'Di ba? After kausapin. Ano nangyari after kausapin? Ayun na. Nagkaroon ng grupo. 'Di ba? Nagkaroon ng production yung organization. 'Di ba? Ang sabi, I'm good. I don't know why I get so down. 'Di ba? Ganun ka-importante. 'Di ba? Yung talagang merong mga pinapakausap sa iyo. 'Di ba? So, saya-saya, nagkaroon ka ng, di ba? Yan, talk to the right mentor, nakakalimutan na mag-quit, 'di ba? Nagtutuloy-tuloy na, 'di ba? Kakagrupo. Tapos, parang happy ka naman, attend ng Zoom meeting every Wednesday. Tapos nagulat ka na lang, parang every Wednesday nag-a-attend ka. Tapos hinahanap mo yung mga tao sa Zoom, yung mga member mo, parang ikaw na lang yung uma-attend. Na-attrition ka na pala. Mentor, ako na lang ulit. Mentor, ako na lang ulit uma-attend dito. Bakit ganon? Mentor, sino papakausap mo sa akin? Ikaw na ang naghahanap ng may kakausap sa'yo. Di ba? Ikaw na ang naghahanap talaga. Sabi ng mentor mo, wala na. Wala. Pinakamataas sa si Mentor Clarissa, wala na. Sorry. Sana talaga. Hindi ka nakakausapin ni Dr. Wentz. Sobrang busy ni Mentor Rich Tan. Hindi ka na pwedeng kausapin. Eto, muriatic acid. Eto, lubid, bahala ka na. Ano mo yun? Grabe. Parang inis na inis ka. Bakit kung kailan hirap na ako, ayaw na ako i-motivate.
Bakit wala nang gusto mag-motivate sa akin? Wala nang choice. Wala nang choice kundi motivate mo na yung sarili mo. Nung motivate mo na yung sarili mo, ayun. Doon ka nagkaroon ng, ayan, ay gumana nung ano ko, ayun. Na-attrition na din yung ano ko. Yung slide ko. Ayun, teka lang. Escape ko lang, ayun. Teka lang ha. Ay gumana yung slides ko. Okay, sayang. Okay, so ang pinaka-last, di ba? Nung hindi ka na minomotivate ng upline mo, doon talaga grabe. Doon ka pa talaga nagkaroon ng rank advancement. Di ba? Nagkaroon ng travel incentives, nagkaroon ka ng growing income, nagkaroon ka ng time freedom, and you tell yourself, wait a second, my life is great. O, di ba? Kung hindi ka na minomotivate, doon ka pala. Okay? So, lesson learned, habang minomotivate ka pa ng upline mo, bilisan-bilisan mo na. Huwag mo nang antayin na hindi ka na minomotivate ng upline mo. Okay? So, ngayon pa lang, talagang kunin mo na, higupin mo na lahat ng pwedeng matutunan mo sa mentor mo. Kasi hindi lagi ang mentor nandyan. Diba? So, hanggang may nagtuturo sa'yo, grab mo na lahat ng opportunities. Diba? And lahat ng pinagdadaanan mo, that's okay because one day, you will tell your story of how you overcame what you went through and it will be someone else's survival guide. So marami nagsasabi parang makaka-relate daw sila dun sa mga kinakwento ko ngayon. Eh syempre, ako yun eh. Ako yun eh. Kaya ang dali kong ikwento. Diba? So it's really part of Usana business. No? Yung pa-roller coaster, minsan masaya ka, minsan malungkot ka. Kaya daw sabi sa Usana, dapat maging baliw ka. Totoo na nga. Naging baliw na nga tayo dito sa Usana. So minsan, kahit malungkot ka, kailangan daw maging masaya. O di ba? Anong tawag sa iyo? Baliw. Di ba? Imagine mo, sabi ng upline mo talaga, ang lungkot-lungkot mo, hindi dumating yung guest. Sabi ng upline mo, maging masaya ka lang. Wow. Hindi mo alam kung saan nahugutin yung magiging masaya mo ngayon. Di ba? Pero ano, nung naging baliw ka doon nagka-income talaga. No? And sa mga nag-hit ng PPS right now, make sure i-hit mo talaga yan. That's a lifetime matching bonus. Kasi lifetime matching bonus, ako na ako talagang napa-join mother ko. And I'm just so happy kasi di lahat ng mga distributors supportive ang magulang nila. My mother and father, they became gold directors sa Usana. So imagine mo, yung 15% na pwede kong makuha every time na nag-income sila ng $1,000, that's $150. Grabe. And ang masaya dyan, hindi lang isa lang na napagold ko. Marami po akong napagold yan. So kaya nga tawag nila namin sa aming circle dahil puro family members is kapamilya. So, diba? Sabi nga dito, success isn't about what you accomplish in your life, it's about what you inspire others to do. So ganda lang kasi hindi naman ito lagi nangyayari, pero sabi ko, whether hindi man family member mo yung nagiging part ng business mo, marami naman akong kilala na hindi naman family member yung naging business partner nila. Pero kung ikaw, supportive ngayon ng family mo, mas swerte ka. Kasi marami dyan, hindi naman family member talaga yung unang supportive sa kanila. Tama? So, isa sa mga pina-join naman ng magulang ko is yung kapatid ko, si Chris. Yan, yung bunso namin kapatid yan. Right now, yung kapatid ko, he is a silver director. No? So, imagine mo, every time na mag $1,000 yung kapatid ko, ang talino talaga. Kaya nga ang tawag sa magulang-magulang. O, di ba? Magulang talaga yan. Siya ang nag-sponsor kay Chris. O, di ba? So, every time naging si Chris, di ba? O, sino mag-aakala na magiging silver director yung kapatid ko? Eh, nung umaattend nga lang ng mga events, tingnan mo yung tsura ng kapatid ko. Siya po yung naka-uniform pa. Kasi nag-start yung kapatid ko, ano pa lang siya, estudyante pa lang. Diba? So imagine mo ganyan tsura ng, mukha ba siyang masaya? Diba? Mukha namang hindi siya masaya. Diba? Pero yan, diba? So silver director na yun si Usana. And ang swerte nyo because now, Usana has better platform to award. Dati doon lang kami sa 9th floor pag mga PBPS. Ngayon, nag-rent pa ng di ba? May fund. Di ba? Nag-rent na ng marquees, di ba? So para to celebrate yung mga PBPS. And make sure, hindi ka lang PBPS, gumawa ka rin ng mga PBPS creator, di ba? Yan ang pinaka-importante. And yung sa PBPS, tapusin mo siya 2 weeks lang. Kasi why? Para mas mahaba yung oras mo, tulungan yung distributor mo na nag-hit ng PBPS. So ako personally, I've been here for Usana for quite some time. And dito sa sponsorship, makikita mo naman yan.
Actually, hindi na to updated pero ito na muna ipapakita ko. Hindi ko na-update yung slide. 185 na yung na-sponsor natin. Pero alam mo, sa 185 na yan, diba? 185 na yan, ang naging PBPS is 35. Diba? So, ibig sabihin talaga lahat ng PBPS. Okay, so may chance na hindi mo siya ma-hit ang PBPS pero huwag kang papayag na ikaw yung hindi kasama dun sa 35. Tama? Diba? So, nung na-hit ng mga 35 yung PBPS ko, alam mo, magkano yung kinita ko dun sa 35 na nag-PBPS? 1 point, yan, 1 million. Diba? So, this is my PBPS income. Mas marami pa po na mga tao na mas malaki pa ang PBPS bonus nila kaysa sa akin. Trust me. No? So, barya pa lang itong kinikita ko. And this is different, no, from the weekly commission na pwede mo makuha dito sa isa. So, make sure talaga, i-hit mo talaga yung PBPS. Kasi ito nga, nang napakinggan ko baliw talaga ako eh. Sabi to ni Mentor Bernie, tansya ko nasa 300 to 400 na tao yung napasok namin. Pero alam niyo ba, 40 plus lang din yung PBPS nila. Pero sila ang nag-sponsor sa mga diamond directors na sila Gio Baquilod, di ba, Twina Dumangon, and ang total na kinita naman nila sa PBPS is 17 million pesos. Wow! Grabe, di ba? So imagine mo 17 million pesos. Di ba? Nakakabaliw. Okay? So, that's number 1. Ano ulit yung number 1? Sige nga. Sige nga, tingnan natin. Kung natatandaan, ano yung number 1 na kailangan? Attend training. Ayun, thank you so much, Ma'am Lina. How about yung iba? I-type nga sa chat box. Ayun, attend training. So number 2, master your emotions. So, sabi nga dito, don't let your emotions be your master. So kailangan ikaw mismo, no, talaga i-control mo yung sarili mo. One way of controlling yourself is stop blaming others. So ito, nakikita mong baso na to. Di ba? Dalawa lang nakikita mo dyan eh. It's either half full of water or, di ba, kalahating less of water. Diba? Alin ba dyan yung nakikita mo? Half full or half empty? Diba? So, dalawa lang naman yan eh. Lagi ka pwedeng mag-blame eh. Pwede mo sisihin, hindi kasi active yung upline ko, hindi kasi magaling mag-present yung upline ko, or pwede mo sabihin, hindi pa kasi, ano ba yun? Parang tayo pwedeng yung reason eh. Like, pwedeng sabihin mo, hindi kasi ako magaling sa sale, okay, o wala kang alam sa pagbebenta, diba? Lahat yan pwede mo i-blame. Pero instead of blaming, pasalamat ka na lang. O hindi ka magaling sa sales, pero at least may boses ka. Diba? At least binigyan ka ng Panginoon ng boses para magsalita. Yung iba nga, pipi, o paano magbebenta yun. Diba? Eh kasi wala po akong laptop, ganyan. O, wala kang laptop pero may cellphone ka naman. O, tsagaan mo muna. Hindi ka sa hataw-hataw sa makabili ka ng laptop. Yung iba may laptop naman, pero hindi daw kasi Mac. O, ang dami mo mga rason, di ba? So, huwag mong hayaan yung rason na yan yung pipigil para makuha mo yung mga pangarap mo. Di ba? So, ako personally, ang best din, if you wanted to succeed in the business, start na. Itong picture na nakikita nyo, ito yung pinakaunang presentation ko sa maraming tao. So talagang grabe niyan. Ayoko talaga yan. Napilitan lang po ako na mag-present niyan. Okay, sabi lang sa akin, ikaw daw magpe-present. Sabi ko, hindi ako marunong mag-present pa ng sana. Ganyan, bago pa lang po ako, ganyan. Pero sabi nga ng mentor ko, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. So, very important. Okay, talaga na, wag ka nang pag-avoid. So pag sinabi mag-host ka, ikaw ang host, di ba? Sino naman si Ma'am Lina? Di ba? I'm sure hindi naman siya professional host, pero kung sinabi siya ang mag-host, sige mentor, ako ang host. Ganun lang, di ba? Kasi kailan ka pagagaling kung hindi mo sisimulan ngayon, di ba? Kung lagi mo sasabihin na next time, next time mo, wala nang next time. Diba? So, talk to people. Alam mo kami talaga, lahat talaga kinakausap namin. Etong picture na to sa nakikita niyo sa left, yan yung binibila namin ng prutas. Alam mo, pambayad namin ng prutas. Ano na pambayad namin pag kumuha ng prutas sa kanya? Shell Essentials. Kaya pag kumuha, nililista na lang namin. So, mahal yung Shell Essentials, di ba? So, yun sa, magkano yan, saging, saging, ano pa, kuha pa kayo dyan. Tapos kukuha kami siguro mga 300 pesos worth of prutas sa isang araw, ganyan. Ipunin niya yun. So, may essentials, kami may prutas. Di ba? Di ba? Ganun din naman eh. Di ba? Pwede pala pambayad ko. Di ba? Doon sa mga binibili mo.
is essentials. So kanina nga lang, bumili kami ng kubo. Okay, kasi gusto niya asawa ko ng kubo sa bahay nila dito sa Candelaria. Alam mo, ginamit pang bayad? Essentials. Hindi ko lang nilagay yung picture kasi kakatapos lang talaga kanina. 'Di ba? So, meron kami, nag-rent kami ng parking. Ang pambayad naman sa pang-parking, essentials din. Kumain kami meron kami kinakain, paborito naman kinakain ng pansit. Pambayad namin dito kay ate, essentials. Ito totoo talaga yan. Akala niyo binibiro ko kayo totoo talaga siya. Okay, karamihan sa mga ginagastos namin, pambayad namin, essentials. Diba? Kasi yun naman din presyo nito, di ba? Kasi maglalabas ka pa ng pera, essentials na yan. Yan din ang worth ng babayad ko sa'yo. Di ba? Kaya galingan mo mag-share, di ba? Okay, so step up, di ba? Sabi nga dito, I'm thankful to all those who said no, di ba? Because of them, I did it myself. So grow your community. Sabi nga dito, if you want 1 year prosperity, grow greens. If you want 10 years of prosperity, grow trees. If you want a lifetime of prosperity, grow people. So we were able to grow our community. Dati ako lang, dati yung mama papa ko lang, dati ilan lang kami. Yan, marami na kami. Diba? Grow lang. Diba? Ang mindset mo, dadami din kami in the future. Dadami din. And surround yourself. Isa sa mga nakatulong talaga sa akin na para ma-push talaga yung sarili ko na mag-grow in this business is yung mga tao katulad nila Mentor Rich Tan, yan, sila Mentor Carissa. Imagine mo, nakakatuwa lang, di ba? Kasi nag-expand kami sa UK, di ba? Pero sabi ko, ang galing, no? Kahit naman wala ako sa UK, wala ako dyan sa London, di ba? Dahil nga very powerful yung support ng community ng Yusana, ayun, di ba? Nahahawa yung mga downlines ko na nandyan. And of course, ang inyong coach, Joanne Lois Tobias. Sobrang galing, sobrang bait, and talaga pag pumupunta yun sa Yusana office, nothing but good vibes. O, di ba? Talagang pag nakikita mo mukha pa lang, entrada pa lang yun sa office, talaga parang, wow, good vibes. Di ba? Yun ang maganda na kasama sa business. Di ba? Kasi you become the 5 people you spend with. Di ba? So, yung Emerald Director, alam niyo ba, share ko lang din. Maniwala kayo sa word ng manifest. Type mo nga sa chat box, manifest. Ay, sige po, mentor. Ayan, manifest. Type mo manifest. Okay? So, very important talaga na i-manifest mo. Alam mo ba, last year, October 2023, I became Emerald Direct. Ay parang may event sa Yusana. Sabi, i-manifest daw namin kung ano yung gusto namin maging. And alam mo talaga, tumataas pa talaga yung balahibo ko dyan that time. Kasi ang tinype ko talaga dyan, October 2023, I will become or we will become Emerald Director. Alam mo, nung na-hit namin yung Emerald Director, hindi ko alam paano ko nakita itong post ko na to pero nagulat lang ako. Exact October, hindi man 2023. Pero we're able to become Emerald Directors noong 2024, October, same month. So that's the power of manifest. Manifest mo. PPPS, gusto mo mag-PPPS, i-manifest mo. Gusto mo mahit yung Gold Director, i-manifest mo. Dati nga ako sa cellphone ko, ganyan, pinapalit ako yung picture ng mga gold, pinapalit ako picture namin, manifest. Gusto mo ng bahay, manifest. Gusto mo ng kotse, manifest. Lahat, manifest mo. Hindi mo makuha agad, pero promise, darating ka in the right time. Ganun ka-powerful. You start manifesting talaga. You need to have the right mindset, di ba? Kasi when you say inviting people in this kind of business, dapat ikaw muna Kasi pag ang nasa isip mo, if you think you can, you're right. But if you think you can't, you're right too. So, sabihin, possible din talaga na, yes, Ma'am Lina, kayo na talaga next. So, isipin mo na ikaw kaya mo. Ikaw magagawa mo. Ikaw magkaka-downlines ka rin. Diba? So, very important meron kang prospect. You need to have your prospect. Sino ba yung mga gusto mong i-target? Diba? So, here are some of the people na i-check mo. Baka may nami-miss out ka pa. Kapamilya, kamag-anak, kaibigan, ka-workmate, kapitbahay, kaklase, ka-schoolmate, ka-orgmate, kababayan, ka-churchmate. Lahat yan pag-i-invite. And just make sure sa lahat ng invite mo dyan, unahin mo talaga yung may money at may trust sa'yo. Kaya nga po kaibigan kaibigan or kaibigan. Sabi, kahit dating nga relasyon, diba? So, trust. So, paano daw, mentor, kunyari, hindi naman ganun karami may trust sa akin.
So how to build trust? 3 steps lang yan. Una, maging consistent ka. No? Huwag kang papayag na ano ka lang, talagang mag-message ka lang kailan kailangan. So mag-message ka din. Okay? Lagi-lagi. No? Be consistent. Always communicate, offer value, and help. Okay? So yan yung pinaka-importante. And identify mo yung prospects mo sa age, sa gender, sa social status. Isa yun sa mga check natin. Okay? So sa pag-age, pag baby boomer yan, pag 50 to 70, diretsahan na yan. Kailangan health na yan eh. Wala na yung dropshipping. Baby boomer yan eh, di ba? Pag Generation X naman, 35 to 50, ang atake naman namin dyan is retirement. Okay, so ano plano mo for retirement? Mga ganyan. Okay, pag millennials naman or Gen Y, yan, dropshipping. Perfect yan. Okay, mga dropshipping, di ba? Yung mga part-time, yung mga ganyan, extra income, side hustles. Yan. And then Gen Z, dahil hindi pa sila pwede mag-join, no, dapat makita lang nila talaga no, yung mga activity mo. Kaya dapat medyo active ka na sa social media. No? So, ang goal mo right now is dapat problem solver ka. No? So, give solutions to your problems, di ba? So, what do you offer? So, sabi nga dito, I'm not just offering you sana, I'm offering solution, di ba? So, solution saan? No? So, sabi nga sa money, with inflation continuing to rise, I'm offering you an opportunity to thrive in today's economic climate. Di ba sabi nga dyan, ang sahod ay parang sibuyas. Pag hinati-hati, mapapaluha ka na lang. Di ba? Pangalawa, health. During the holiday season, the risk of cardiovascular disease rises. I'm offering a prevention program to help reduce the risk. Diba? So, bukod pa dyan, bukod sa holidays, ang dami ngayon may mga utang. Diba? Nagkakasakit sa dahil sa utang nila. Diba? So, imagine, this is what we promote right now eh. Diba? Yung magkaroon ng balanced diet, mag-exercise, matulog, and take nutraceutical. And when you say nutraceutical, okay, dalawa lang naman yan. It's safe and effective. Type mo nga sa chat box, safe and effective. Kasi ang nutritional supplements, ang sinasabi lang nila is more of safe yung product nila. But tayo, may mga scientific evidence tayo that makes our product pharmaceutical grade. No? So, ganun yung quality talaga. Kaya nutraceutical. Kaya safe and effective yung product nila. And pangatlo is time. If you're loving the flexibility of work from home and the extra time with your family, I'm offering you an opportunity to keep earning right from. Diba? Kita sa bahay ka lang, pwede ka kumita. Diba? And ang sabi ko lagi, life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. Diba? So when you set appointment, diba, 4 steps lang yan. Diba? Dapat mag-curiosity, always build curiosity, keep it short and simple, never argue, and then lock in siya. Wag na wag ka magsasend ng mga group message. Hindi siya effective talaga. So make sure na talagang ma-set up mo talaga siya. So ito yung pwede nyo itong screenshot. Ito yung mga ginagamit namin mga tips talaga pag nag-i-invite kami. Online International Business Project, US dollar compensation, flexible time schedule, and then never argue. No? So pag sinasabi networking ba yan? Sabi nga, do you have a bad experience sa network marketing? So sabi niya, kung ano man yung sabihin niya, sabi, kaya pala, I felt how you feel. Diba? Wala namang mawawala if magdadagdag tayo ng kaalaman. No commitments. Pag nagustuhan mo, go. If hindi, okay lang. And then lock in. So pag nag-lock in ka, give 2 options. And then limited slots only. Encode na kita sa database. Huwag ka mag-cancel nakakahiya sa team leader. Okay? So ito yung parang quick lang siya. Quick overview on how we invite people. Kasi very important talaga na marunong ka talaga mag-invite ng mga tao dito sa iyo sana. And ang strategy natin talaga is there are no wrong prospects, just wrong timing. Diba? So, pag hindi nag-work yung strategy mo, try another prospect. Diba? Sabi nga dito, you never know how close you are, never give up on your dreams. Huwag kang manghinayang sa dreams na baka malapit ka na doon sa tamang prospect dahil luminto ka sa pag-invite, di mo na. Diba? And when you say Usana, it's all about commitment. Alam mo ba, meron kami sinamahan last June na distributor namin na galing US. Diba? And talagang grabe yung commitment niya. Alam mo, along the way na papunta kami dun sa presentation, nahiwa yung niya, yung bumbunan niya. Okay? Pero alam mo, nag-work ako June 13 niya na. Alam mo, the next day, dahil may presentation kami, sumama pa rin siya. Grabe, no? So, kahit ano pang mga skills na ituro sa'yo, pero pag ang commitment mo, wala din. Wala. Pero ito, hindi naman siya ganun ka-skillful, pero imagine mo, commitment lang niya, binigay niya, right now, she's one of our gold directors. Because your commitment
will go a long way, di ba, to your success in your job. So make sure na gusto mo mag-succeed dito, hindi lang pwede puro skills. Dapat may commitment talaga. And kung titingnan mo right now, okay, so yung number 3 natin is ito. Take massive determined actions. So sabi nga dyan, our achievements don't reach the height of our ambition. They match the depth of our resilience. Kailangan resilient ka. Sabi niyo say resilient, dapat hindi pwedeng mamaya na. Diba? 3 steps para makagawa ka ng massive determined action. Una, set deadline. Pangalawa, schedule your task. And pangatlo, set your priorities. Okay? So, paano yung deadline na sinasabi? So, check mo yung calendar mo. Diba? Ilang weeks pa ba yung natitira? Diba? So, paano mo babalak i-end itong 2024? Diba? So, anong deadline mo sa sarili mo? So, kung nagpa-planning ka na for 2025, anong deadline mo sa 2025? Gusto mo magyate? Gusto mo mag-Maldives? Anong mga activities na kailangan? And how's your day look like? Familiar ka ba dito sa jug? No? Sa jar of stones? No? So, baka kasi right now, a lot of things na nangyayari sa buhay mo, ang mas na sisimulan mo talaga, hindi yung importante. And mind you, if ang inuuna mong activity, kunyari, inuuna mong activity is yung paghugas ng pinggan, charot. Okay, paglalaban ng mga labada, versus yung pag-i-invite. So, anong pwede maging, nun? Anong pwede maging result? So, dapat unahin mo muna, ano ba yung importanteng task? Yung nakakayaman. Kasi kung yung ginagawa mo na task is hindi yan mga nakakayaman, then wag ka na mag-expect, di ba, na after a day, accomplished ka. So, make sure na unahin mo muna ano yung importante. Di ba? So, para 24 hours lang eh, di ba? Para magkasya yung oras. And set your priority. Sabi nga, if there's a will, there's a way. No? So ako talagang, kahit nasa daan kami, no, may presentations, grab ng opportunity. So we really set our priorities. And create good habits, di ba? So parang lang yung pag-aayos ng app. Di ba? So hindi na kailangan sabihin. Or pagtututbrush, di ba? Kailangan pa namin sabihin ba sa'yo na nagtutbrush ka today? Wala na nagsabi sa'yo niyan. I'm sure nagtutbrush ka na. Okay, ganun din ang pag-i-invite. Diba? Hindi na kailangan sabihin, dapat matik na yan. May na-invite ka ba today o wala? Dapat meron. Huwag ka papayag na natatapos ang araw mo na wala kang na-invite. And sabi nga dito, don't judge each day by the fruits you harvest, but by the seeds you plant. Be resilient. Kaya resilient ka lang. And ito yung gusto ko talaga i-share sa inyo right. A lot of people, maraming kinakausap, committed naman sa pakikipag-usap, pero never na nag-follow up. Alam mo ba, there's a study that 48% of people never follow up with a new prospect. 25% of people make a second contact and stop. 12% of people make a third contact and stop. And only 10% of people make more than 3 contacts. Diba? Ngayon, kung titingnan mo, 2% of sales are made on the first contact, 3% of the sales are made on the second contact, 5% of sales are made on the third contact, 10% of sales are made on the fourth contact, and 80% of sales are made on the 5th to 12th contact. So sabi ng iba, ayoko kasi makulitan yung prospect ko. Tama? Okay, ako wala akong pakialam. Ito, meron akong high school classmate, 2013, ini-invite ko na siya sa iyo sana. Diba? So sabi ko, I'm right now with the health and wellness company, ganyan-ganyan. Sabi niya, busy daw. Hanggang sa nakalimutan ko na siya. Fast forward, minessage ko siya ulit this year. O, diba? Second attempt, diba? O, may bago akong project ngayon, ganyan-ganyan. Diba? So, sabi niya, actually, hindi na naman niya kami nagkatuluyan yun. Parang hindi siya nag-reply. Okay? So, tukol saan? So, yan. Tapos, hindi na siya nakapag-reply. So, natuwa lang ako kasi, nung third attempt ko, okay, nung September 11, okay, same this year. Diba? Nag-message ulit ako sa kanya na, pwede ba tayong mag-call, ganyan-ganyan. Ayun. Nag-go na siya. O, diba? So, imagine mo, ngayon yung mga kinokontak mo, hindi man yan pang PPPS mo, mali mo pang director mo pala yan. Kasi kami nga, ito, ang plano, nag-hit pala ako ng PPPS na to, hindi ko siya pang PPPS, pang Emerald Director ko pala siya. So, isa sa mga nakatulong ko bakit kami naging Emerald Director, so is now builder and also one of the PPPS. No? 2 weeks lang na yung PPPS. So, sobrang nakatulong siya, diba, doon sa run namin ng PPPS. Diba? So, it's more important to grow your income than to cut your expenses. It's more important to grow your spirit than to cut your dreams. Don't be afraid to fail. Be afraid to remain the same. Diba? So, sanay naman tayo dyan sa 8 to 5 routine, di ba? So, araw-araw mo naman kasama yung boss mo, yung mga ka-workmate mo.
palitan na natin yan ng infinite memories. O, di ba? So, kaya ka walang oras sa pamilya mo kasi puro ka busy sa work. Tama? OT. Mahilig ka ba mag-OT? Overtime, di ba? So, ako, pagod na ako overtime. Palitan na natin mga OT nyo ng own time. Di ba? So, you got own time, right? Di ba? So, ang sarap lang ng snow. Di ba? So, eat. Okay lang naman yung makakain tayo kung saan saang lugar di ba? Pero, iba yung nalalasahan mo yung kinakain. Tama? Okay, so ano gusto ko dumating yung time pag pumapasok ka ng restaurant, 'di ba? So, ang tinitignan mo hindi na yung kanan, ay hindi na yung kaliwa. I'm sorry, hindi na yung kanan, yung kaliwa na yung tinitingnan mo right, 'di ba? At pag papasok mo, sabihin mo na lang, ano ang pinakamasarap dito? Sa sobrang yaman mo, pag lumalapit yung waiter, sabihin mo, waiter, ano dito yung pinakamahal kahit di masarap? Wow, 'di ba? So, ganun ka na kayaman, 'di ba? So, health insurance, 'di ba? So, sobrang ayaw naman natin talaga magkasakit, 'di ba? So, maganda, bayad naman 'yan, 'di wala kang babayaran. Pero iba pa rin yung may healthy budget, 'di ba? And yun yung priority natin dito sa USANA, magkaroon ka talaga ng healthy budget. So, yung expire ka na, pero dito sa USANA, you got to inspire a lot of people. So, make sure, dati ako din, nakikinig lang ako tulad nyo, nag-attend ako ng mga trainings, and then right now, na-invite na tayo to share. You can inspire a lot of people plus mag-attend ka lang ng maraming training. And yung job security, kita ko, di ba? Yes, sabi nila, at least sa job, may security dyan sa'yo sana wala na. Di ba? Pero dito sa'yo sana, unlimited kasi yung possibilities, di ba? Dito, as in, hindi nga laging malaking income, pero at least, di ba, hindi ka tulad sa work, forever na yan, ganyan talaga yung income. Ito, at least may potential na lumaking income. So, yung salary mo, pinaglalaban mo, what more pa yung buhay mo. Di ba? So, ipaglaban mo yung isa na business mo. Diba? So, your dreams in one photo. Ayan, nagpunta kami ng London, 1 month kami dyan. Dyan kami nag-Christmas, na kami nag-New Year. Diba? 1 month. Diba? And you know, sad story lang. Bakit ganito ako gigil mag-Yusana? My father died noong 2021. And sobrang depressed ko, I got Bell's palsy. Diba? And nung nagka-Bell's palsy ako, gumaling naman ako in 3 weeks. Diba? Thanks to the Lord. And syempre, full dose yan ng Yusanin. Naparealize ko lang din, ang buhay ng tao ganun lang kabilis. Isang snap lang, pwede kang mawala dito sa mundo na ito. Eh, sabi lang ng friend ko, pasalamat ka kasi yung father mo, before siya nawala, nakapag-travel kayo sa USANA. Diba? Nadala ko siya sa Japan, nadala ko siya sa Bali, nag-US kami, nag-Singapore kami. Ang dami namin na-create na mga memories bago siya nawala. Diba? Yung iba nga, walang na-create na memories kasi puro busy. So, nung namatay yung father ko, nag-recover kami. Tapos, ang 2022, sabi ng friend ko, father mo namatay, pero yung mother mo buhay pa. So, talagang pinapamper ko talaga yung mama ko. Pinag-birthday ko siya sa Singapore, nagpunta kami ng summer kami ng Boracay, tapos nagpunta ng New York, nag-Chicago, nag-Arizona, nag-Utah, nag-Los Angeles, Palawan, nag-Thailand. And yun nga, 1 month kami dun sa London. So parang, alam mo, hindi ako makapaniwala kasi noong 2022, nung lowest point of my life in Usana, alam mo, grabe yung Usana. Usana keeps paying me every single week. So, totoo talaga. Totoo talaga yung leverage income dito sa Usana. Kaya talagang thankful ako ngayon. Sobrang gigil ako ng mag-Usana kasi kung nangyari sa akin to ngayon, edi what more pa. So, itotodo ko pa talaga yung pagnenegosyo natin. And alam mo yun, ako right now, siguro na isa-share ko din talaga sa inyo, it's really mindset. Diba? So, marami talaga tayong mga mindset na kailangan nating ibasura para magkaroon ng bagong programming yung utak natin. Diba? And the only thing that's keeping you from getting your dreams, diba? And is the story you keep telling yourself. Rewrite your story with your Yusana mindset. Diba? So, what's your thoughts? They become words. What's your words? They become actions. What's your actions? They become habits. What's your habits? They become your character. What's your character? They become your future. Diba? And speaking of future, di ba grabe, di ba? Akala ko hindi mangyayari sa amin to, pero grabe, pwede pala yung potential 150,000 every month, every week. Di ba? Imagine isang buwan, kumita kami na 600,000 pesos. Di ba? So, wait lang ha. Ayan, so, teka lang ha. So, basically, alam mo yun, parang sobrang happy ko lang din talaga na may opportunity na ganito na yung sana. So, before I end, actually, I wanted to share something. Itong story na to. Okay, so itong story na to, okay, so it's a story of the eagle. Okay, so, ayan, basahin natin yung story.
Sabi nga dito, the eagle has the longest lifespan of its species. It can live up to 70 years. But to reach this age, the eagle must make a very difficult decision. In its 40th year, the eagle's long and flexible talons can no longer grab a prey. Di ba? Grabe. No? So, familiar pa kayo sa talons? Sino familiar sa talons? Yung talons, ganyan. So, talons, di ba? Oh, yan, di ba? So, yun yung yung pang yung sa parang nila club, yung parang ganyan. Di ba? So, imagine mo ganun kahaba yung buhay. Gusto mo ba umabot ang buhay mo ng 70 years? Di ba? So, imagine mo, ang eagle daw in the 40th year, 'di ba? So parang humihinga, 'di ba? Sabi nga dito, its long and sharp beak becomes bent. O paano ka makakain kapag bent yung mo, beak mo, 'di ba? Its old age and heavy due to the thick feathers stick to its chest and make it difficult to fly, 'di ba? So then the eagle is left with only two options, die or go through a painful process. Diba? So this process lasts for 150 days. Grabe, diba? So imagine mo, ilang months ka pa lang sa'yo, sana wala ka pang 1 month, 2 months. Ayaw mo na. Diba? Gusto mo na mag-quit, diba? So sabi nga dito, the process requires the eagle. Diba? So, teka, di ko makita. Okay. Wait. Yan. The process, sorry. Yan. Okay. So sabi dito, the process is 150 days. So imagine mo, grabe, ganun katagal. Okay yung process. So sa'yo sana, talagang makaba ang magiging process ko talaga. Diba? So, teka, ba't ayaw na mag- Yan. Climb to the mountain top and on its nest. There, the eagle knocks its beak against a rock. Grabe, di ba? Ikaw kaya try mo. yung uso mo, i-ano mo sa rock. Di ba? Sakit kaya nun. Di ba? So, siya yun ang ginawa niya. Then the eagle will wait for a new beak to grow back. Grabe, no? And it will pluck out its talons. Di ba? So, when its talons grow back, the eagle starts plucking its own feathers. Grabe, sobrang sakit. Ikaw kaya, ikaw nga lang, ibunutan ka ng balahibo sa kilikili, ang sakit-sakit sa buong katawan, buong grabe, di ba? Buong wings na tinanggalan. Di ba? And after this, the eagle takes its famous flight of rebirth and lives for 30 more years. So, alam mo right now, if you really wanted to grow in your Usana business, talagang darating talaga yung time na sobrang mahihirapan ka, marami ka talagang may encounter na problems, mahirapan ka na challenges, parang imposible talaga mangyari sa'yo yung mga sinasabi ng mga mentors mo. Pero alam mo, that's process. Type mo nga sa chat box, that's process. It's really part of the process. Wala naging successful sa'yo sana na hindi dumaan sa process. So kung ako sa'yo talaga, daanan mo lang siya. Okay, it's really part. Kung nahihirapan ka, kasama talaga yon. Wala eh. Hindi naman pwedeng ang mentor mo ang magbuhat nung, 'di ba? Kung baga sa gym, ang sino ba lalaki ang katawan pag siya nagbuhat ng weights, 'di ba? Yung coach mo, ikaw talaga. Hindi pwede yung coach, ikaw talaga. That's process. No? So ngayon, marami ka pwede maging excuse. Kunyari, kung bata ka, pwede sabihin wala kang pera. Pero ganun din naman, pag adult ka, may rason ka pa rin. Kunyari, sabihin pag adult ka, wala kang oras. Pag ikaw na matanda ka naman, ang sabihin, wala ka ng energy. So, lahat naman yan, wala ka laging time. Pero alam mo sa iyo sana, yun nga yung maganda. Diba? In your use time, whether anong phase ka ng buhay. Whether you're young, you're adult, you're old, you can become successful in your Usana business. Tama ba? Diba? And finally, before I end, diba, ako ang sasabi ko lang talaga, nasa Bible naman yan. Sabi, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you a hope and a future. So kung ako sa'yo right now, feeling mo nahihirapan ka, okay lang yan. Okay, so I'm sure may reason kung ba't ka nandito and basta ano ka lang, keep in touch ka lang kay Lord, di ba? And ang maganda naman yan pag sa'yo sana, di ba yung mga tao dito very very into kay God. So I'm sure hindi ka nila talaga ililid kung saan-saan. So I hope, ako pasensya lang, may meeting lang kasi ako after. Okay, so matawag na siya. Pero
ayan, talagang sabi ko, kailangan matapos ko talaga tong ating meeting ngayong gabi na to. And I hope I was able to help you, no? Talaga na to build your Sana business. I hope na nakapag-add value tayo to a lot of people na nandito sa ating room. Thank you so much. Maraming salamat. Thank you very much, Mentor Deus, sa napakagandang training. Full of learning and inspiration na magagamit namin sa pag-grow ng aming business. For sure, marami tayong natutunan lahat. Kaya let all show our love sa ating speaker. Let's all type in the chat section. Thank you so much, Mentor Deus. Ako, Mentor Deus, yung mga learnings until now, yung, lalo na ngayon, nadagdagan na naman uli, na-refresh na naman yung aking learning. Sa pag-attend ko talaga, proven ko yung pag-attend ko ng mga trainings, isa yan sa nakatulong sa akin. Then follow up, yung rejection nga is, sabi ko nga, rejection is normal. Kaya pagka ni-reject ka, follow up mo pa rin siya. Huwag kang susuko. Ganun lang yun. Okay? So, thank you again, Mentor Deus, sa tulong sa iyong learning and inspiration. Okay? So, let's show our appreciation kay Mentor Deus, the Certificate of Appreciation. Okay? So, let's present the certification. This certificate of appreciation is proudly presented to Mentor Mark Deus Joaquin for imparting valuable knowledge and inspiration about the new distributors orientation signed by Intensity Mentors. All right, let's now take a group photo. Please on cam po tayong lahat para sa ating group photo. On cam po tayo. And then say, okay, Coach Lee. Okay. Okay na, Coach Lee. All right. So hello again. Thank you so much, Mentor Deus. Grabe, sobrang daming learning. Alam ko ba, may meeting ko po kayo to. Pero thank you for sa paglaan po ng time ninyo to train us tonight. Grabe. So that's all. Turn on our cameras, guys. So that we can have our photo. Ayan. Nasa car na si Mentor. Okay, so okay lang ba mag-heart reacts tayo? Heart reacts para maganda yung ating picture. Okay, so wait lang. Ayan. Alright, so okay na ba? Wala na ba mag-on cam? Alright. Okay, so 1, 2, 3, heart reacts. 1, 3, smile. Alright, one more, hold on. Okay, next page. Smile lang. Okay, 1, 2, 3, smile. Alright, thank you so much, Mentor Deus again. Back to you, Ma'am Lina. Okay. Diyan po. Okay, let's do our closing prayer. Everybody, let's bow your head and feel the presence of God. Heavenly Father, as we conclude this training, we thank you for the opportunity to come together, share ideas, and work together the common goals. Guide us as we move forward with the decision made today, and may your wisdom continue to be with us in our action. Bless our step as we leave this meeting, and may our collaboration be in positive result. We pray this in Jesus' name. Amen. Okay, diyan po nagwawakas ang ating napakaganda at very informative and inspiring Wisdom Huddle. Again, I'm your hostpreneur, Coach Lina. Thank you everyone for attending. See you again in our next training session. Stay safe, stay healthy everyone. Let's go for our goal. God bless.